Magandang araw, Sir Bob. Tawagin niyo na lang akong Karding. Kasalukuyang nakatira sa Bicol, sa probinsya ng asawa ko. Nangyari po itong karanasang ibabahagi ko 29 years ago. 18 pa lang ako noon. Matagal po akong naging residente sa dati naming tirahan sa Hala-Hala, Rizal. Isang gabi yon, pauwi kami galing sa panonood ng basketball sa kabilang baryo at nagkataong ako yung may pinakamalayong uuwian. Humingi ng pasensya si Marsing na hindi na raw niya ako maihahatid sa amin. Mas mauuna kasing madaanan ang bahay nila. Baka raw naiinip na at inaantok na ang nanay niya sa paghihintay. Wala namang kaso sa akin, sabi ko. Hinintay ko munang maapasok siya ng bahay bago ako nagpatuloy sa paglalakad. Mapuno at madilim ang daan pauwi sa amin, pero sanay naman na ako. Mabuti na lang at medyo maliwanag ang buwan, kaya naaaninagan ko pa yung dinadaanan ko. Hindi naman talaga ako matatakutin, pero bigla na lang akong kinilabutan pagtapat ko sa bahay ni Tia na kapatid ni nanay. Bigla na lang kasing tumahol ng malakas yung aso nila, tapos parang naging alulong. Hindi naman kalayuan yon sa bahay namin. Nang mapansin kong bukas pa ang ilaw sa kusina namin, ay nakahinga ako ng maluwag. Senyales kasi yun, nagising pa si nanay at hinihintay ako. Pero nang papasok na ako sa gate namin, ay biglang binuksan ni nanay ang pinto, kaya napasigaw ako. Nagkagulatan kami. Nang parehas kami maabawi sa pagkagulat, ay tinanong ako ni nanay kung saan ako galing at ginabi ako ng uwi. Sinabi ko naman ang totoo. Akala ko ay magagalit siya, pero sa halip ay sinabihan niya akong kumain na. Tinarahan niya pala ako ng hapunan. Bago matulog si nanay ay nagpaalala pa siya na sa susunod daw ay wag na magpagabi ng uwi dahil baka matsyempohan ako ng aswang o di kaya yung nilalang na nagbabantay sa puno ng mangga sa likod ng bahay ni Tia. Dahil sa sinabi niya ay natigilan ako at muling kinilabutan. Naalala ko kasi yung pag-alulong ng alagang aso ng tiyahin ko pagdaan ko sa tapat ng bahay nila. Nagkunwari naman akong di natakot at biniro ko pa si nanay na di naman totoo ang mga tungkol doon. Panakot lang yan ng mga matatanda sa mga batang lumalabas ng bahay. Pero nang sabihin sa akin ni nanay na huwag ko raw tawanan ang mga sinasabi niya dahil baka mamaya kapag nga nagpakita sa akin yung bantay sa punong mangga ay atakihin daw ako sa puso. Natahimik ako bigla, lalo na nung umalulong ulit ng malakas yung aso ni Tia. Kinabahan ako kaya binilisan ko na ang pagkain para di ako maiwan mag-isa sa kusina. Hindi ako nakatulog agad ng gabing yon dahil sa kaiisip sa mga sinabi ni nanay. Nang sumunod na hapon, niyaya ulit ako ni Marsing na manood ng liga. At katulad nung una, ginabi na naman kami ng uwi. Saglit na nawala sa isipan ko ang tungkol sa naging usapan namin ni nanay dahil nga nalibang ako sa panonood ng basketball. Nang malapit na ako sa tapat ni Tia habang naglalakad pa uwi, may naamoy akong parang masangsang. Para bang nabubulok na karne at amoy mapanghi. Umalulong ulit yung alagang aso ng tiyahin ko kaya biglang gumapang ang kilabot sa buong sistema ko. Maya-maya pa ay nakaramdam ako ng parang pagyanig. Yung para bang may dambuhalang nilalang na may mabibigat na paang humahakbang palapit sa akin. Kasunod nun ay ang biglang paglaglag ng mga dahon ng mangga. Sobra akong nagtaka dahil wala naman halos hangin nung oras na yon. Hindi ko alam kung anong gagawin. Sa isip ko ay gusto kong kumaripas ng takbo pero hindi naman ako agad nakagalaw. Maya-maya pa ay napatingala ako sa malaking puno ng mangga kasabay ng pagkaamoy ko sa parang usok ng tabako. Ilang saglit pa, bigla akong may naaninag na parang aninong malaki. Sa panggigilalas ko ay unti-unting tumambad sa akin ang figura ng isang matangkad at maitim na nilalang. Napaatras ako nang mapadako ang tingin sa mapupula nitong mga mata na parabang nanlilisik. Dahil din sa liwanag ng buwan ay napansin kong may hawak itong tabako at biglang sinubo sa bibig. Pagkatapos ay malakas na bumuga sa hangin.
Halos mahimatay ako sa masangsang na amoy na nagmumula sa bibig ng malaki at nakakatakot na nilalang. Kinusot-kusot ko pa ang mga mata ko sa pag-asang baka kuni-kuni ko lang ang lahat. Pero biglang dumagundong sa paligid ang malakas sa pagtawa nito at umalingaw-ngaw yun sa atahimikan ng gabi. Noon ko lang napagtanto na ang kaharap ko pala ay isang kapre. Kahit nangihina at takot, ay pinilit ko pa rin kumilos at naglakad pauwi sa bahay namin. Nang medyo makabawi ng lakas, ay tumakbo ako kahit halos magkandara pa na ako dahil sa pagkasindak. Sa laking iyon ng nilalang na nakaharap ko ay kayang-kaya ako nitong abutin at ibalibag kung saan kahit na hindi ito umalis sa pwesto nito. Kung ano-anong senaryo ang pumasok sa isip ko, kaya nadapa ako. Mangiyak-ngiyak akong nagpumilit bumangon at halos gumapang na dahil desperado akong makarating ng bahay. Pero bago pa ako tuluyang makaabot sa gate namin ay bigla akong nawala ng malay. Naalimpungatan ako sa malakas at nakakabinging tawa ng kapre kaya napabangon ako at nagsisisigaw. Inawat naman ako ni nanay hanggang sa mahimasmasan. Sa kanya sinabi sa akin ang nangyari. Nakita raw ako ni tatay na walang malay sa labas ng gate habang nakadapa. Ipinatawag daw ni nanay si tiya at ipinatawas ako. Noong nila nalaman na pinaglaruan pala ako ng kapre na noon pa ay nagbabantay sa punong mangga sa likod ng bahay ni tiya. Kahit noong wala pa si na tiya ay andoon na ang kapre. Pinayuhan nila akong huwag na ulit magpapagabi ng uwi at huwag tawanan ang mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mga mata dahil sa totoo sila na ako mismo ay nakaranas din. Sinunod ko naman ang payo nila sa akin. Ngayon nga ay kinukwento ko na rin yung naging karanasan ko sa mga anak at pamangkin ko para hindi sila magaya sa akin. Kahit moderno na ang panahon, hindi dapat binabalewala ang mga katulad nito. Laking pasasalamat ko lang noon, sir, dahil kahit papaano, mabait yung kapre at hindi ako tuluyang napahamak. Hanggang dito na lang po. Sana ay mabasa ninyo itong kwento ko. Hello po, Sir Bob. Ako si Honey, taga Batangas. I-share ko po sana yung kwento tungkol sa pinsan kong babae at isang kapitbahay nila. Itago na lang po nating Rina yung pinsan ko at Tita Shelo naman yung kapitbahay nila. Kasalukuyang nasa Negros yung pinsan ko kasama yung live-in partner niya. Sisimulan ko po ang pagkukwento sa naging experience muna ni Tita Shelo daw. Tita Shelo na rin ang tawag ko dahil kilala ko na rin siya at naging kapitbahay ko rin nung sa Negros pa ako nakatira. High school po ako noon nang naapangasawa itong kapitbahay namin ng lalaking taga Bicol, si Tito Morris. Sumama si Tita Shelo sa napangasawa niya at patagal itong hindi nakauwi sa lugar namin. Nang maabisita si Tita Shelo sa pamilya niya, may isang anak na sila ni Tito Morris. Mabait naman yung napangasawa niya at gwapo kahit medyo tahimik. Pagbalik daw nila ng Bicol, matagal na nag-stay ulit doon sina Tita Shelo. Makalipas ang ilang taon, bigla itong umuwi mag-isa, walang kasamang anak at asawa. Nagtataka kami noon dahil hindi ito lumalabas ng bahay. Palagi lamang siyang nasa loob ng kwarto. Minsan, nagugulat kami pati na rin ang ibang kapitbahay dahil bigla na lang sumisigaw ng malakas si Tita Shelo. Yung sigaw na para bang may matinding kinakatakutan. Isang beses ay napatambay ako sa bahay ni Rina at napag-usapan namin ang ninang niya. Nalaman kong 3 na pala ang anak ni Tita Shelo na nasa Bicol pero lahat ay naiwan kay Tito Morris. Hindi rin alam ng pinsan kong si Rina kung bakit biglaan ang pag-uwi ni Tita Shelo ng Negros. Pati nga yung pamilya nito ay nagulat. Ang sabi pa nun sa akin ng pinsan ko, nagkaproblema daw si Tita Shelo at asawa nito.
Pero makalipas ang ilang araw, palala ng palala ang kalagayan nito. Kung noong una, madalang lang kung mag-hysterical, noong mga sumunod na araw ay napapadalas na yon. Nagugulat kami at nabubulahaw ang pagtulog sa gabi kapag bigla na lang pumapalahaw ng malakas si Tita Shelo. Isang kapitbahay namin ang nagsuwestiyon sa nanay nito na patingnan o dalhin si Tita Shelo sa albularyo. Doon ay nalaman ng pamilya niya na kinulang pala ito at kay Tita Shelo rin namin mismo nalaman. Ang kumukulam dito ay ang nanay ni Tito Morris. Andoon kami sa bahay ni Tita Shelo nang magkwento ito. Nagkamali raw ito ng pagkakakilala kay Tito Boris. Noong una ay napakabuti at ulirang asawa ang lalaki. Pero nang maging dalawa na raw ang anak ng mga ito, lumabas na ang tunay na kulay ni Tito Morris. Napagbubuhatan na ito ng kamay si Tita Shelo. Yun pala ang epekto ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Bukod pa sa mga iba nitong bisyo katulad ng paninigarilyo, pag-inom at pagka-adik sa sabong. Ilang beses nagtangkang tumakas si Tita Shelo pero lagi itong nahuhuli ni Tito Morris. Lalo pang nanlumo ang kapitbahay namin nang minsang magsumbong ito sa pamilya ng asawa. Pero sa halip na tulungan na makalayo sa mapang-abusong asawa ay lalo pa itong kinulong at ilang linggong hindi pinapalabas ng kwarto. Dahil walang nagawa, tiniisa lamang nito ang masaklap na kapalaran sa piling ng napangasawa. Hanggang sa naging 3 na ang anak ng mga ito. Lalong mahirap para kay Tita Shelo na makatakas sa malaimpyernong lugar na kinaroroonan nito. Pero isang araw daw ay lakas loob na tumakas si Tita Shelo. Nangako ito sa mga natutulog ng mga anak na babalikan ang mga ito at ilalayo sa tatay nila. Kaso, hindi lubos akalain ni Tita Shelo na aabot pala sa sukdulan ang kasamaan ng asawa nito dahil ipinakulang pala ni Tito Morris si Tita Shelo sa nanay nito. Alam ni Tita Shelo na paraan lang yon ng asawa para bumalik sa Bicol, pero hindi pumayag ang pamilya ni Tita Shelo. Naghanap ang mga ito ng mas mahusay na manggagamot na kayang labanan ang kumulam sa kanya. Nagtagumpay naman ang mga ito. Pero bago yon, matinding pagdurusa at paghihirap ang dinanas nito. Nagsuka si Tita Shelo ng mga insekto. Sumakit ng matindi ang tiyan at nagkaroon ng sugat sa katawan. Hindi na siya nakabalik pa ng Bicol dahil sa trauma. Nag-abroad na lang noon si Tita Shelo at nagpapadala ng suporta para sa mga anak. Naniniwala itong pagdating ng tamang panahon, makakasama rin nitong muli at mayayakap ang 3 anak. Ang biyanan naman nito ay namatay nang matalo ng manggagamot na nagpagaling kay tita. Bumalik kasi sa nanay ni Tito Morris ang sumpa kay Tita Shelo. Ang buong akala namin ay hindi na mauulit ang ganong nakakakilabot na pangyayari. Pero makalipas ng maraming taon, nagka-boyfriend naman ng lalaking taga Negros din ang pinsan kong si Rina. Bali taga Negros Oriental kami at yung boyfriend naman ni Rina ay taga Negros Occidental. Katulad noon ni Tita Shelo, sumama rin ang pinsan ko sa lalaking yun pauwi sa probinsya nito. Pero hindi naman sila nagtagal doon, mga ilang linggo lang. Para bang nagbakasyon lang. Ipinakilala kasi si Rina ng boyfriend niya na tawagin na lang nating Jeffrey sa pamilya nito sa Negros. Pagbalik ni Rina sa lugar namin ay nagkwento itong mabait naman daw ang pamilya ng kanyang boyfriend. Hindi na lang ako nagsalita kahit ang nasa isip ko noon ay ang naging karanasan ng ninang ni Rina na si Tita Shelo. Nagpatulong sa amin na maghanap ng mauupahan. Sa construction kasi sa Occidental nagtatrabaho si Jeffrey at gusto nito ay sa bahay lang si Rina. Pero dahil mahirap ang buhay at may mga anak din na kailangang suportahan ng pinsan ko, hindi sapat ang kinikita ng ka-live-in niya. Nilambing daw ni Rina si Jeffrey na payagan siyang magtrabaho na. Nung una ay naging tindera o sales lady siya sa isang pwesto ng damitan sa bayan. Pero hindi siya ron halos inabot ng 1 buwan. May pagkasiloso kasi si Jeffrey kaya napilitan ng pinsan kong tumigil sa pagtatrabaho. Pero umiral na naman ang pagiging salawahan niya pagkatapos nun.
Nahuli kasi siya ng isang pinsan namin na nakikipagkita at gumagawa ng milagro kasama ang ex-boyfriend niya. Nakarating daw yun kay Jeffrey at halos magwala daw. Handa na raw si Rina na maipaghiwalay pero ayaw siyang paawala ni Jeffrey. Nga pala, bali yung ex na tinutukoy ko ay hindi pa yung tatay ng 2 anak ng pinsan ko. May pagka-playgirl kasi talaga siya. Kaya bata pa ay nagkaasawa at nagkaanak na. 17 years old pa lang si Rina noon nang manganak sa panganay. Balik tayo sa kwento. Pinatawad siya ni Jeffrey at hindi nauwi sa hiwalayan ang relasyon nila. Nagpaalam ulit si Rina na magtatrabaho at pumayag naman yung ka-live-in niya. Nag-apply siya at swerteng natanggap sa supermarket ng isang mall sa Negros Occidental. Dahil doon ay pareho na silang naging busy ni Jeffrey. Kahit pagod na sa gabi dahil sa maghapong trabaho, sinusundo pa rin ni Jeffrey ang pinsan ko sa mall na pinapasukan nito. Masasabi kong mabait nga talaga ito at mahal na mahal si Rina. Nakita rin naman kung paano nito pakitunguhan at alagaan ang mga anak ng pinsan ko sa tuwing napapadalaw ako sa kanila. Kung tutuusin, swerte na silang mag-iina kay Jeffrey. Pero talagang hindi mawala ang pagka-playgirl ni Rina na naging dahilan ng hiwalayan noon ng tatay ng mga anak niya. Nabalitaan naming may bagong kinalolokohan na naman siya sa lugar nila. Ang alam ko, ninong yun ang panganay niya dahil ka-frat nila noon, yung unang niyang naging ka-live-in na tatay ng mga bata. Kaya nung una ay halos hindi pa kami maapaniwala sa mga nadidinig na chismis. Pero nang ang panganay na anak na mismo ni Rina ang nagkwento ay naniwala na kami. At dahil nga may history na rin si Rina ng pagiging makati. Gusto kong kumprontahin noon si Rina kasi pati sa anak ay pinapakita niya ang kalokohan niya. Hindi makontento sa isang lalaki at yung bagong pinatulan niya ay may asawa pa. Isang beses, nagpunta sa bahay si Jeffrey at nakiusap sa akin kung pwede raw makilogin sa Messenger. Isa lang kasi ang cellphone nila ni Rina at nasa trabaho ang pinsan ko that time. Pumayag naman ako dahil sabi nito ay saglit lang. May importante lang daw na sasabihin sa kapatid nito. Nagpasalamat ito bago umalis. Pero pansin kong malungkot si Jeffrey. Hindi ko alam kung sinadya ba nitong iwang nakalogin ang account sa phone ko. Hindi ako mahilig makailam sa personal o private accounts ng iba. Pero ewan ko kung bakit nung time na yon, parang may bumubulong sa akin na buksan at basahin ang huling convo ni Jeffrey at ng kapatid nito. Sinunod ko ang instinct ko at doon nalaman ko may pinaplano pala si Jeffrey sa pinsan ko. Kinabahan ako at humanap ng tiyempo para makausap si Rina. Sinabi ko lahat ng nabasa ko na ayon kay Jeffrey, ipinauubaya na nito ang lahat sa pamilya nito. Nagtanong naman ang kapatid nito kung sigurado pa talagang niloloko siya ni Rina. Dahil kung oo ang sagot ay may kalalagyan daw talaga ang pinsan ko at matitigil na ang kakatihan nito. Hindi pa ako nun tapos magkwento nang biglang umiyak ang pinsan ko. Takot na takot daw siya at nagsisisi sa ginawang panloloko kay Jeffrey. Kinuwento niya rin sa akin na inamin ng ka-live-in niya na may lahing mangkukulam pala ang pamilya nito. At lahat ng kapatid nito ay galit sa manloloko dahil niloko ng tatay ng mga ito ang nanay nila. Namatay ang tatay ni na Jeffrey, pati ang kabit nito sa kalunos-lunos na paraan. Inamin din daw ng nanay ni Jeffrey na ito ang may kagagawa ng lahat. Kaya kung may manloloko raw ulit sa kahit sino sa mga anak nito ay pagbabayaran ng mahal. Iyak noon ang iyak si Rina at hindi ko alam kung paano siya i-comfort. Kahit ako kasi ay talagang kinilabutan ng matindi sa mga nalaman ko. Lalo at naalala ko yung nangyari noon kay Tita Shelo. Hindi naman raw gagamutin at tutulungan si Rina ng manggagamot ng ninang niya dahil ito ang may kasalanan kung bakit siya nangkulam. Pwede siyang humanap ng ibang manggagamot na mas malakas at kaya siyang tanggapin. Sinabi kong kausapin niya at pakiusapan si Jeffrey na humingi siya ng tawad dito at huwag na ulit gagawa ng kasalanan. Baka sakaling mapatawad pa siya nito at mas manaig ang pagmamahal sa kanya. Walang tigil sa pag-iyak si Rina noon.
Natatakot daw siya para sa mga anak niya, lalo at maliliit pa. Nagbilin nga rin sa akin na kung sakaling hindi na mawawala ang galit sa kanya ni Jeffrey at ng pamilya nito, kami na ang bahala sa mga bata. Nung mga panahon na yon ay andoon ako sa tinitirhan ni Rina at ni Jeffrey sa Negros Occidental. Umuwi si Rina noon na magang-maga ang mga mata. Hindi rin siya nakapasok sa trabaho kinabukasan, kaya naman alalang-alala ako. Nang sumunod na araw ay nagpaalam sila sa akin ni Jeffrey na pupuntahan at mag-i-stay daw muna sila dun sa pamilya ng lalaki sa pinakadulong bayan ng Negros. Malayo-layo kung saan sila nag-i-stay. Hanggang ngayon, 5 taon na ay hindi pa rin nakakabalik si Rina at Jeffrey dun sa dati nilang pinag-istayan sa Occidental, maging dito sa lugar namin sa Negros Oriental. Nakakausap ko naman siya minsan sa Messenger at sa video call. Maayos naman daw siya at napatawad na siya ni Jeffrey pati na ng pamilya nito, pero hindi pa rin mawala ang takot sa puso niya, lalo at nasaksihan na raw niya mismo kung paano isinasagawa ng mga hipag niya at biyanan ang pangungulam sa mga taong nagkakaroon ng atraso sa mga ito. Ganoon daw kasi ang epekto ng itim na mahika. Parang nangingitim din daw ang puso ng isang tao. Kaunting galit o di pagkakaintindihan ang igaganti agad ay kulam. Sa katunayan, mabait na nga si Jeffrey dahil mahaba-haba ang pasensya niya, di tulad ng pamilya nito. Bukod daw dun, palagi raw puyat si Rina dahil nagpapakita sa kanya ang tatay ni Jeffrey sa panaginip. Humihingi raw ng tulong. Mukhang di pa yata natatahimik ang kaluluwa. Natatakot ako para sa pinsan ko. Ang dalangin ko palagi ay ang kaligtasan niya, na sana ay makaalis pa siya dun sa Occidental para makasama namin at kanyang mga anak. Nagkaroon daw pala sila ng isang anak ni Jeffrey. Ang sabi naman ni Rina ay okay lang daw siya at wag na raw siyang puntahan dun sa kanila o tangkain pa na itakas siya dahil baka madamay pa raw kami. Alam kong kahit sabihin niya na okay lang siya at maayos-ayos na, ay deep inside gusto rin niyang makawala sa pamilya ni Jeffrey. Wala rin naman daw magagawa ang mga albularyo o manggagamot sa amin dahil wala pa namang kulam ang ginagawa sa pinsan ko. Mahirap din kalaban ang pamilya ni Jeffrey dahil marami sila at halos lahat sila ay marunong gumamit ng black magic. Hanggang dito na lang po. Sana ay may natutunan din ang mga listeners sa mga kwento ko. God bless sa lahat. Ako pa rin to, si Diego. Naikwento lang din to ng lola ko sa amin nung nabubuhay pa siya. Ayon daw sa kaibigan niya na taga Samar, halos nakakawalo daw sa isang buwan na may napapadpad na mga delivery man na nagtatanong sa kanila kung nasaan daw ang Biringan City. Kasi raw may mga nag-o-order sa kanila ng mga furniture, sasakyan, sako-sakong semento at marami pa na galing ibang bansa at ang iba naman ay mga kagamitan na galing pa sa Manila o Cebu. Takang-taka raw noon ang kaibigan ni Lola at hindi rin maiwasan na mamangha dahil kung sino man daw ang taong buwan-buwan na nag-o-order ng mga ganong kagamitan ay halatang sobrang yaman. 1980s daw nang tuluyang umusbong ang usap-usapan tungkol sa Biringan. Nasa headline pa nga din daw yon na nung mga panahon daw na yon na ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamayayamang bansa dahil sa isang engkantada na nagngangalang Carolina. Ayon sa mga nalaman ko, na ang nawawalang lungsod ng Biringan ay isang enchanted city na lumilitaw at nawawala. Nakatago ito sa ordinaryong mata ng mga tao. Sinasabing ang Biringan ay tahanan ng mga supernatural at ang mga hindi sinasadyang maapasok ng lungsod ay maaaring hindi na makabalik. Kadalasan itong inuugnay sa mga engkanto, mystical beings o spirits. Ang lungsod ay sinasabing binabantayan ng mga kaakit-akit na nilalang na maaaring manipulahin ang pangunawa na nagpapahirap sa mga tao na mahanap o makapasok sa nasabing lugar. Malalim na nakaugat sa mga kultura ng paniniwala ng Pinoy ang kwentong ito, at habang tinuturing ng marami ito na isang alamat,
Ang ilang mga lokal ay pinatotohanan ito dahil nakatagpo o nakaranas na raw sila ng may kaugnayan sa Biringan. Ang kwento ng nawawalang lungsod ng Biringan ay nakadaragdag sa hiwaga at kababalaghan ng Pilipinas. Magandang araw, Sir Bob. Ako si Leonard. May kinakasama at merong isang anak. Dito po kami nangungupahan sa Parañaque. Pero ang ibabahagi kong karanasan ay nangyari 15 years ago sa bahay namin sa Pililla, Rizal. Tandang-tanda ko pa po ang lahat nung isang umaga ng Biyernes taong 2009 doon sa paaralang pinasukan ko nung mga panahon na yon. Magkaasama kaming apat na magkakaklase. Ako, si Gab, Paul at Junjun. 7 a.m. to 2 p.m. ang pasok namin araw-araw. 6:30 naman ang flag ceremony. Pero nagkasundo kaming apat noon na huwag umattend. Ang mga classroom sa school namin ay hindi gaya sa ibang eskwelahan na magkakadikit. Sa GNHS, may pagitan ng bawat kwarto. Takot kami noon na makita at mahuli ng guard. Kaya nag-decide kaming magtago sa nag-iisang vacant room, which is yung room 4. Matagal na rin yung hindi ginagamit at hindi rin kami interesadong malaman noon kung bakit. Nang maapasok kami noon, kaagad na nilak ni Gabang pinto at mga bintana. Ayaw kasi naming may makaalam na nagtatago kami sa vacant room. Guys, tara na lang. Umatid na tayo ng flag ceremony. Abot pa naman siguro tayo. Baka di pa nagsisimula. Ani Paul na siyang pinakamatatakutin sa grupo. Ayoko nga. Di mag-squat tayo bilang parusa kung di tayo umabot. Kung gusto mo, ikaw na lang bumalik dun mag-isa. Inis ko naman nasagot sa kanya. Mas sumang-ayon sa akin sina Junjun at Gab, kaya majority wins. Maya-maya ay naisip kong yayain silang maglaro ng Spirit of the Glass para naman mas thrill yung pagtatago namin. Nagpatulong ako sa kanilang maghanap ng baso. Kahit naman matagal nang di ginagamit yung kwarto, posibleng may mga gamit pa yon sa loob bukod sa mga upuan at blackboard. Sinabihan ako ni Junjun na hindi raw magandang laruin yon, lalo na't bali-balita na dating sementeryo ang pinagtayuan ng school namin. Kabado nagtanong naman si Paul kung kanino ito nabalitaan. Sa mga students rito at sa guard malamang. Palibhasa kasi babakla-bakla ka, kaya wala kang kaalam-alam kung di ba ipagtsikahan sa mga kaklase nating babae. Sagot naman ni Junjun na may halong pang-aasar. Nagsuwestiyon si Gab na huwag na lang namin laruin yon dahil baka nga makatawag pa kami ng mga nananahimik ng kaluluwa. Majority wins ulit, kaya nag-isip ako ng ibang pwede naming gawin. Hindi ako paawat noon sa mga kapilyuhang naiisip. Sabi ko sa kanila, sayaw na lang sila, kanta o kahit ano, tapos ako ang taga-video. Last day na ng pasok namin para sa week na yon, kaya sabi ko sa kanila, dapat sulitin namin. Lunes pa kasi kami magkikita-kita at magkakasama ulit. Naglakad ako papunta sa teacher's table at pagkatapos ay ipinatong doon ang dala kong headset at itim na scarf. Sige na nga, maganda naman tong cellphone mo eh. Tong sa akin kasi di keypad lang. Sana lahat rich kid, no? Hindi ko na lang pinansin yung pagiging sarkastiko ni Junjun dahil ayokong mapikon. Nasa loob ng classroom namin ang aming mga bags dahil maaga naman kaming nagsipasok. Medyo tamad lang talaga kaming umattend ng flag ceremony. Dahil pumayag sila sa last suggestion ko, sinabihan ko na silang simulan na namin ang show. Doon ako pumwesto sa may bandang likod, malapit sa pinto. Gusto kong makuhanan sila ng maayos para may souvenir kami ng aming high school life. Umupo ako sa may pinakadulong upuan at silang tatlo naman ay nakaharap sa akin. Tapos naatalikod sa pisara. Sinabihan ni Paul si Gab na mauna nang magpakitang gilas. Total siya naman yung pinaka-talented sa aming apat. Hindi naman kailangan ng talent. Remembrance lang naman to, di ba Leonard? Ani Gab.
pero hindi ko na nagawang sagutin ang tanong niya. Nakatitig lang kasi ako noon sa hawak kong cellphone habang namumutla. Bigla kasi akong nakakita ng nakakakilabot na pangyayari sa video. Biniro pa ako ni Junjun na para daw akong nakakita ng multo, pero hindi pa rin nagbago ang ekspresyon ng mukha ko. Nagawa ko namang magsalita maya-maya pero nauutal ako. Sinabi ko sa kanilang tumataas ng kusa yung scarf kong naapatong sa lamesa. Lumulutang yun sa ere na para bang may kumukuha, pero wala naman ako nakitang ibang tao. Halos sabay-sabay na napalingon ng tatlo kong kasama, pero sa gulat ko, hindi nila nakita yung nakita ko. Kalmado silang tumingin ulit sa akin at sinabing maayos naman ang pagkakalapag ng scarf ko. Sinabihan pa ako ni Gab na ang lakas daw ng trip ko at pwede nang mag-artista. Natawa si Junjun sa sinabi ni Gab, pero hindi si Paul. Tahimik lang siya at seryoso ang muka. Hindi ko alam kung bakit hindi nakita ng mga kasama ko yon. Naisip ko noon na baka totoo nga ang sinasabi palagi ng pamilya ko na bukas daw ang third eye ko. Lalo akong kinilabutan at di mapigilang mapasigaw nang makita ko bigla ang isang batang babae na nakahiga sa mesa kung saan ko pinatong ang scarf at headset ko. Sa tansya ko ay kaedad ito ng kapatid kong babae. Nagbase rin kasi ako sa height. Maya-maya ay bigla itong bumangon at umupo sa mesa. Pagkatapos ay humarap sa direksyon ko. Kahit natatakpan ng mahaba nitong buhok ang mukha ng bata, alam kong naatutok ang mga mata nito sa kamera. Pakiramdam ko noong mga oras na yon, nakikipag-eye contact ako sa batang yon. Kahit nanginginig ang mga kamay ko, pinilit kong huwag mabitawan ang hawak kong phone. Pati mga tuhod ko ay nanginginig din, pero nanatili akong nakatayo. Para bang na-hypnotize ako nung batang babae. Nakasuot ito ng uniform ng school namin, pero punong-puno ng dugo. Nanlilisik din ang mga mata nito na parang galit. Mukhang anumang oras ay handang manakit. Napakunot noon naman si Gab nang makita ang itsura ko noon. Mas lalo lang kasing tumindi yung takot na naramdaman ko. Putlang-putla na rin ako noong mga oras na yon at nanginginig ang mga kamay na nakahawak sa cellphone. Tapos, nanlalaki ang mga mata ko habang naatitig sa camera na naatutok naman sa lamesa. Uy, Leonard, di magandang biro yan ha. Kanina ka pa, nakakapikon ka na. Inis na sabi ni Gab. Akala talaga nila noon ay umaarte lang ako. Hanggang sa maya-maya ay nagsalita na rin si Paul at may tinuturo sa likod ni Gab at Junjun. Doon palang kinabahan si Gab dahil dalawa na kaming takot ni Paul. Dahan-dahan silang lumingon sa mesa at sabay na nagulat nang makitang kusangang umaangat sa ere yung scarf kong itim. Pagkatapos ay unti-unti yung bumaba sa sahig na para bang may sarili itong isip. Natulala si Gab at Junjun sa nasaksihan nila at hindi nakapagsalita. Daig pa yung mga nalulun ang mga dila. Maya-maya pa ay nakita naming umaangat sa hangin yung chalk at kusang nasusulat sa blackboard ng "Bakit kayo nangahas na pumasok dito? Umalis kayo, layas." Dahil sa mga nabasa, nagsigawan ang tatlo kong kaklase. Ako naman ay nakatitig pa rin sa screen ng hawak kong phone. Nagpapanik na yung mga kaibigan ko pero hindi pa rin ako matinag-tinag sa pagkakatayo. Halos magkandara pa na sina Gab, Paul at Junjun sa pagtakbo papunta sa pinto habang malakas na nagsisigawan. Pero laking panlulumo nila nang di nila mabuksan yon. Para bang napakahigpit ng pagkakalak samantalang normal na doorknob lang naman yon. Kahit mga takot ay nakaisip pa rin sila ng paraan kung paano makahingi ng tulong. Natatarantang binuksan nila ang mga bintana ng room 4 kung saan kami nakulong. Pagkatapos ay nagsisigaw sila para humingi ng saklolo. Sigurado akong nung mga oras na yon ay tapos na ang flag ceremony. Nasa loob ng mga classroom na ang mga teachers pati ang mga students. Pero umaasa pa rin ang tatlo na baka may umiikot na janitor o guard ng mga oras na yon. Ako lang ang nakakita sa duguang batang babae. Pero nagsitaasan din ang balahibo sa katawan ng mga kaibigan ko.
Sa sobrang takot ay hindi nila kinaya na lumingon sa akin sa mesa at sa blackboard. Paulit-ulit na humingi sila ng tulong mula sa labas. Hindi na rin napipigilang umiyak ng kaibigan naming natatakotin noong mga oras na yon. Bakla na raw kung bakla, pero sobra talaga yung takot na naramdaman niya. Tumulong na rin sa pagsigaw ng malakas sina Gab at Junjun dahil desperado na rin silang makalabas ng room 4. Hindi ko sila masisi dahil pakiramdam ko rin noong mga oras na yon ay habang buhay na kaming makukulong sa kwartong yon na may nananahan palang multo. Halos mapaos na rin sa kasisigaw ang tatlo at malapit na rin mawala ng pag-asa. Buti na lang at may natanaw silang guard na papalapit sa room 4. Nang tuluyang makalapit ang mga yon sa kinaroroonan namin, nalaman naming kasama pala nila yung school principal na itago na lang natin sa pangalang Mrs. Guerrero. Habang patuloy sa pagsigaw sina Paul at Junjun, nagpunta naman si Gab sa may pinto at sinubukang buksan ulit yun. Pero ayaw talaga. Parang ayaw kaming palabasin ng multo sa kwartong yon. Maya-maya ay narinig namin ang malakas na sigaw ng principal. Lumabas na raw kami at dapat ay hindi kami pumasok sa kwartong yon. Hindi po kami makalabas, ma'am. Kanina pa po namin binubuksan pero masyado pong mahigpit yung pagkakalaki. Ani Paul na umiiyak habang naasilip sa bintana. Alalang-alala si Mrs. Guerrero kaya kinausap nito ng masinsinan ang mga guard na kasama. Hindi nila mabubuksan yan. Sigurado akong nagalit na naman si Mary dahil nabulabog siya. Isa lamang ang paraan para mabuksan ang pinto at makalabas ang mga bata. Pag-aalalang sabi ng principal namin sa dalawang guard na kasama. Parang nagets naman nila yung sinabi ng principal. Sinipa ng mga guard yung pinto gamit ang buong lakas. At sa wakas, nang mabuksan ang pinto, nagkukumahog na nagunahan palabas ng kwarto sina Gab, Paul at Junjun. Dala ng emosyon ay hindi na napigilan ni Mrs. Guerrero na yakapin ang mga kaibigan ko. Mga ilang segundo muna ang lumipas bago nila maalala na nasa loob pa ako at parang nahipnotismong nakatayo lang habang nakatitig sa hawak na phone. Naalarma ang principal namin. Kaagad itong pumasok sa loob ng room 4 at doon nakita daw niya ako na parabang may sariling mundo. Hindi ko nga alam noon ang nangyayari sa paligid ko. Nang lapitan ako ni Mrs. Guerrero at tinagaw sa akin ng cellphone, ay saka pa lang ako parang nahimasmasan. Gulat na gulat ako noong makilala ko siya. Naagaw naman ang pansin nito ng mga nakasulat sa pisara na naging dahilan para lalo itong mangamba. Natatarantang hinila niya ako palabas ng room 4 pero parang baliwalang binawi ko sa kanya ang kamay ko para bumalik sa loob. Kalmadong tinungo ko ang mesa at kinuha ang mga gamit roon. Kinausap naman ng principal ang mga guard at sinabing ayusin ang nasirang pintuan. Siguraduhin daw na wala na ulit makakapasok sa kwartong yon na ipinagbabawal palang buksan at puntahan. Ang alam lang kasi namin talaga ay bakante yun, pero hindi namin alam na may nangyari pala doong kababalaghan. Sumagot naman ang mga gwardya na nalingat lang ang mga ito sa pagbabantay. Bumaling sa aming apat si Mrs. Guerrero at doon niya sinimulang ikwento sa amin kung bakit bawal pumasok sa bakanteng kwartong yon. Mahigpit na nagbilin din siya sa amin na papuntahin sa opisina niya kinabukasan ang aming mga magulang. Pinagsabihan kami ng principal na wag na naming ulitin yung ganong gawain. Yun daw ang napala namin sa hindi pag-attend ng flag ceremony. Muntik na kaming mapahamak dahil sa kalokohan namin. Kung nagkataon daw ay paaralan pa ang mananagot sa parents namin kung sakaling hindi nila agad kami nakita sa bakanting kwartong yon. Nahiya kami dahil sobrang disappointed doon sa amin si Mrs. Guerrero. Nagsiyuko ang tatlong kaibigan ko habang ako naman ay humingi ng pasensya. Pinatawad naman niya kami pero nakatanggap pa rin ng mahabang sermon. Dapat daw sa edad namin ay alam na namin ang mangyayari sa mga taong matitigas ang ulo. Hindi raw namin alam kung sino ang aming nabulabog sa ipinagbabawal na kwarto.
Niyaya niya kami sa principal's office at doon ipinaliwanag niya sa amin ang lahat. Sumunod kaming 4 kay Mrs. Guerrero. Nagpaiwan naman ang mga guard para ayusin ang nasirang pinto ng pinasukan naming classroom. Magagalit daw kasi at baka gumanti pa sa amin yung nabulabog naming espiritu, pati na rin sa mga gwardyang sumira sa pinto ng teritoryo nito. Nakakabingi ang katahimikan habang naglalakad kami papunta sa office niya. Pagdating namin doon ay kaagad kaming sinabihan ni Mrs. Guerrero na maupo. Pagkatapos ay pinakita sa 3 ang nakasave na video na nakuha ko sa room 4. Bumilis ang paghinga ng mga kaibigan ko at nanlaki rin ang mga mata nila pagkakita sa dugo ang batang babae na nakahiga sa mesa. Lalo silang natakot nang bumangon ito, umupo at tumitig sa kamera na nanlilisik ang mga mata. Napasigaw naman sila nang makitang kinuha ng multo ang panyukong nakapatong sa mesa katabi ng headset. Pagkatapos ay dahan-dahan yung binagsak sa sahig. Maya-maya, tumayo naman ito at naglakad papuntang blackboard at may isinulat doon. Nagtanong si Paul sa kabila ng nararamdamang takot kung sino ang batang yon. Sinabi naman ni Mrs. Guerrero na si Mary yon, dating student ng school na yon. Matalino raw si Mary at napakabait na bata, kaya napakaraming nanghinayang nang mawala ito. Ano po bang nangyari sa kanya? Tanong ko. Ang sabi ng iba, na depressed daw, nagpaamatay gamit ang itim na panyo. Lahat kami ay nagulat sa naging sagot ng principal namin. Lahat ng kaibigan ko ay napatingin naman sa akin. Parang nagets nila kung bakit nabulabog ang espiritu ni Mary dahil siguro sa itim kong scarf. Pero napatanong si Gab kung bakit puno ng dugo ang buhok at damit ni Mary. Dapat kasi ay hindi ganon kung totoong suicide nga ang ikinamatay nito. Sinabi naman ni Mrs. Guerrero na isa rin yun sa ipinagtataka nila. Naging palaisipan daw ang pagiging duguan nito mula pa nung unang beses itong magpakita sa isang babaeng estudyante na naligaw rin sa room 4. Nagkatinginan kaming lahat sa sinabi ng principal. Dagdag pa ni Mrs. Guerrero, ang totoo raw, hindi na talaga natagpuan ang bangkay ni Mary. May nakita lang ang isang kaklase nito ng mga gamit ng batang babae sa loob ng room 4, kaya nagkaroon ng haka-haka na nagpaamatay ito. Napag-alaman din kasi ng mga guro noon sa mga kaibigan ni Mary na nagkaroon ito ng matinding family problem, kaya nauwi sa depresyon. Pero may nagsabi raw na sinaksak si Mary at posibleng ginahasa. Pagkatapos ay doon mismo inilibing sa room 4, kaya doon ito palaging nagpapakita. Hindi namin napigilang makaramdam noon ng awa at simpatya para kay Mary. Masyadong masaklap ang sinapit nito kung totoo man, at napaaga pa para mawala sa mundo. Maya-maya ay nagulat kaming lahat at kinilabutan nang makarinig kami ng hindi pamilyar na tunog mula sa video. Kumakanta si Mary. Hindi man namin alam ang lyrics at tono ng kinanta niya, ay ramdam namin ang lungkot sa boses nito. Napansin din namin na dahan-dahang nahawi ang duguan at magulong buhok nito na naatakip sa muka. Doon, nakita naming walang tigil sa pagtulo ang mga luha sa pisngi ng bata. Pati nga ako ay napaiyak na rin. Kung may magagawa lang sana kami para matulungan at mabigyan ng hustisya ang pagkamatay nito matapos naming marinig ang kwento niya. Kaya lang, ang sinabi ni Mrs. Guerrero na matagal na raw sarado ang kaso ng pagkamatay ni Mary. Pero naniniwala daw siya na darating ang panahon na matatahimik ang kaluluwa ng dalagita dahil kailanman ay hindi nanalo ang kasamaan. Ang tanging magagawa lang daw namin para kay Mary ay huwag na itong bulabugin sa room 4 at ipagdasal na lang ang kaluluwa nito na matahimik na. Nangako naman kaming 4 na hindi na uulitin yon at hindi na rin kami tatakas sa flag ceremony. Ayaw daw ni Ma'am Guerrero ang maulit sa iba yung nangyari kay Mary. Palagay daw niya ay paraan din yun ni Mary para mabigyang proteksyon ang ibang estudyante, lalo't hindi pa nahuhuli ang salarin sa pagkamatay nito.
Mahaba na raw ang 4 na taong paghahanap ng sagot sa nangyari kay Mary, kaya sumuko na rin ang mga magulang nito. Nagkatinginan muli kaming 4 na magkakaibigan. Kasabay ng paglabas namin sa opisina ng prinsipal, ipinangako namin sa mga sariling babaunin namin hanggang sa pagtanda ang bagong natutuhan sa araw na yon. Ang pagiging pasaway at patigas ang ulo ay walang maidudulot na maganda sa kahit na sino. Matapos yon ay nag-ali din kami ng punting panalangin para sa hindi matahimik pang kaluluwa ni Mary at sana ay mabigyan na ng hustisya ang kanyang pagkamatay. Magpasa hanggang ngayon, kahit ilang taon na ang nakalipas simula nung mangyari yon, ay hindi pa rin nabibigyang linaw ang sa totoong nangyari kay Mary. At balita ko, kahit na pinabless na raw yon sa pare, ay nagpaparamdam pa rin ito minsan sa classroom 4. Ito lang po ang kwento ko, sir. Maraming salamat sa pagbabasa. Ako si Diego. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay naikwento lang sa akin ng tiyahin ko na taga Maynila. Marahil pamilyar kayo sa Biringan. Sa mga hindi nakakaalam, ang Biringan ay waray na salita na ang kahulugan ay hanapan ng mga taong nawawala. Ayon sa alamat, ang Biringan ay matatagpuan sa lalawigan ng Samar kung saan nasasakupan ang buong isla nito. Taong 1986, nag-aaral pa lang nung mga panahon na yon ang tiyahin ko sa Maynila na tawagin na lang nating Tia Lea. Nung mga panahon na yon ay nasa unang baitang pa lang siya ng kolehiyo. May naging kaklase raw siya na ang pangalan ay Carolina. Kakaiba raw ang kaklase niyang si Carolina. Napaaganda raw nito, mayaman at matalino pa. Kung ilalarawan ay napaatangkad nitong babae. Sobrang kinis ang maputla nitong kutis. Sobrang haba raw ng itim at bagsak nitong buhok. Matangos ang ilong, ngunit wala daw itong kanal sa taas ng labi niya. Para nga daw siyang isang foreigner. Napaaganda rin daw painggan ang malamyos na boses ni Carolina. Bukod dun ay napaabait at palakaibigan pa siya. Nagulat pa nga raw si Tia Lea nung kinausap siya ni Carolina at ito pa mismo ang nakikipagkaibigan sa kanya. Masaya raw kasama si Carolina at maraming mga bagay silang natututunan mula rito. Hindi mo raw kakikitaan ng anumang kapintasan si Carolina, ngunit napaka-misteryosa ng dating nito. Ni hindi alam ni Tia Lea kung saan nagmula ang dalaga. Mag-i-end daw nun ang first semester nung imbitahan raw sila na magkakaklase sa lugar ni Carolina. Ayon sa dalaga ay may fiesta raw dun. Tinanong niya kung saan ang lugar nito. Sa Biringan City, Samar daw. Sinabi pa ni Carolina na siya na lang ang sasagot sa pamasahe nila papunta at pabalik ng Maynila. Yung ibang kaklase nila ay hindi na sumama kasi magsisiuwian na sila sa kani-kanilang probinsya para dun magbakasyon kasama ang pamilya. Sasama na raw sana ang tiyahin ko para makalibre ng pamasahe pa uwi since taga Leyte naman siya. Kaso, hindi siya naasama dahil hindi siya pinayagan. Walang nagawa si Tia Lea kundi umuwi na lang muna sa tiyahin niya na kasama niya doon sa Maynila. Bale 3 mga estudyante at mga kaibigan din ni Tia Lea ang sumama kay Carolina papuntang Samar. Iyon na rin daw ang huling pagkikita nilang 5 dahil simula nung sumama ang mga ito kay Carolina ay hindi na raw nakabalik pa ang mga ito na animoy naglahong parang bula. Hindi na nakauwi pa ng Maynila ang 3 mga kaibigan niya at maging si Carolina. Hindi na ito nakita pa. Nagkagulo raw noon ang pamilya ng mga kaklase nilang nawala. Pinaghahanap ng mga pamilya nila ang mga ito sa Samar. Ngunit hindi na talaga sila nahanap. At maging ang mga investigador ay nabigong tuntunin ang kinaroroonan ng sinasabing Biringan. Sa kabuuan ng investigasyon ay naging balang lahat nung nalaman nilang wala naman talagang Biringan City sa Samar. Ang buong akala ni Tia Lea ay kinidnap ni Carolina ang mga kaibigan at kaklase nila. Ngunit umusbong ang usap-usapan tungkol sa Biringan City at may nakapagpatunay na totoo raw ang lugar na yon.
pero ang lugar na yon ay tirahan daw ng mga engkanto. Makalipas raw ng ilang buwan ay napanaginipan daw ng pamilya ng mga kaibigan ni Tia Lea ang mga nawawalang kaibigan nila. At ayon sa panaginip ng mga ito ay nasa Biringan City daw ang mga nawawala. Naikwento rin nila na isang napakalaki at napakayamang lugar daw ang Biringan. Payapa at masayahin raw ang mga nakatira doon. Ayon pa sa panaginip nila ay maligaya na raw ang mga ito dahil may bago na silang pamilya. Di na raw sila dapat mabahala pa kasi nasa maayos na silang kalagayan at kasama nila ang kaibigan nilang si Carolina. Magandang araw, Sir Bob. Tawagin mo na lang akong Jing, na atira sa Cavite dahil taga rito yung napangasawa ko. Tubong Negros po pala ako, kaya naman nakahiligan ko rin ang pakikinig sa mga horror channels at isa na nga po ang channel nyo sa madalas kong tambayan. Ang ibabahagi ko pong kwento ay nangyari 10 years ago nung dun pa ako nakatira sa probinsya namin. Bali ang kasama ko po noon sa bahay ay si mama, stepfather ko at 2 stepsisters. Ang amain ko po noon ay nagtatrabaho sa Hacienda Alegria sa La Carlota City, Negros Occidental. May pabahay po doon para sa mga trabahador sa tubuhan, kaya isinama kami ni Papa Andres para palagi niya po kaming nakakasama. Sa likod naman po ng pabahay ay may gubat, tapos sa loob ng hacienda may mansyon kung saan walang nakatira. Lahat daw po kasi ng tumitira doon, kahit yung mga kinukuha lang para magbantay, ay namamatay. Merong nalalaglagan na lang bigla ng kisame o kaya ng ibang mabibigat na bagay. Ang sabi, may masamang espiritu o kaya mga multo raw kasi na nakatira sa nasabing mansyon. Kaya naman po kabilin-bilinan noon sa amin palagi ni na mama at papa na huwag kaming pupunta roon, lalo na sa gubat. Paminsan-minsan, Sir Bob, dumadalaw sa amin ang kambal kong kuya kasama ang isang kaibigan nilang lalaki. Ako lang kasi ang nakatira noon kay mama. Ang ibang mga kapatid ko ay nasa poder ni papa, yung biological father ko. Sa kabilang baryo sila nakatira kasama ang bagong asawa ng aking ama. Alam kong alam na po ng iba sa mga listeners ninyo na ang kambal, kahit magkamuka ay magkaiba naman ang ugali. Ganon din ang mga kuya ko. Si Kuya Vic yung panganay sa amin. Mabait siya pero kalog at masayahin. Si Kuya Joel naman yung sumunod na kambal. Tahimik na may pagkamasungit. Pero parehas po silang naging kaibigan ni Kuya Alvin. Mabait po ang kaibigan na yon ng mga kuya ko. Kaya naman po sobrang nalungkot ako nang mabalitaan kong namatay ito habang nagsiswimming sila sa ilog. Nagluksa talaga yung kambal kong kuya sa nangyari. Halos hindi nga raw po makausap, sabi ng tatay namin, at hindi rin sila nakadalaw ng ilang buwan sa hacienda. Nang minsang magkwentuhan sina mama at papa, narinig kong pinag-uusapan nila si Kuya Alvin. Hindi pa raw po talaga ito patay, kundi kinuha lang ng engkanto na nagkagusto rito. Ilang beses raw po talagang dinala si Kuya Alvin ang pamilya nito sa albularyo at palaging pinagbibilinan na huwag pupunta sa ilog na yon kung saan ito namatay umano. Sinunod naman daw ni Kuya Alvin ang bilin ng albularyo. Kaya lang, nung araw na niyaya ito ng mga kaklase na mag-swimming para mag-bonding daw bago sila graduate ng high school, nawala sa isip ni Kuya Alvin ang tungkol sa engkanto na nagkaagusto rito. At yun nga po ang naging dahilan ng maaga niyang pagkawala sa mundo. Pero nung sa wakas ay bumisita na po ulit yung mga kuya ko, may bago po kaming nalaman tungkol kay Kuya Alvin. Hindi raw kasi talaga naniniwala yung albularyo na pagkalunod ang ikinamatay nito. Kaya pinuntahan po ng albularyong yon yung ilog kasama ang pamilya ni Kuya Alvin. Lalo pa at hindi nila mahanap ang bangkay nito. At dun nga po ay nakita ng albularyo na nakatayo ang bangkay ni Kuya Alvin sa ilalim ng tubig. Kaya raw pala hindi mahanap ng pamilya.
hindi pa kasi lumulutang o inanod man lang sa ibang parte ng ilog. Doon na kumpirma nung albularyo na tama ang hinala nitong kinuha nga ng engkanto si Kuya Alvin at dinala sa mundo ng mga ito. Halos hindi ako makapaniwala nun dahil medyo moderno na rin ang panahon kahit 10 years ago pa. Hanggang sa ako mismo ang nakaranas ng mga kababalaghan nang may makaengkwentro akong multo at aswang. Isang araw kasi, Sir Bob, ay nalibang kami sa paglalaro ng mga kaibigan ko. Hindi namin namalayang nakarating na pala kami sa mansyon ng Hacienda Alegria na kabilin-bilinan ni na mama na wag naming pupuntahan. At doon ko po unang naranasan yung katatakutan. Pagkatanaw ko doon sa bintana ng mansyon, may nakita akong babae na nakasilip. Nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan, lalo at alam kong matagal naman nang walang nakatira doon. Sa takot ko ay ilang segundo rin akong nakatulala. Buti na lang at napansin ako nung isang kaibigan ko na anak din ng trabahador sa hasyenda. Napansin niyang tulala ako, nanginginig at namumutla. Hinila po nila ako sa kamay nung isa pa naming kalaro palayo ng mansyon pabalik sa bahay namin. Nang mapadaan naman po kami sa gubat, parang may sumusunod sa amin at sumisitsit pa kahit patakot na takot kami lahat. Nagawa pa naming maatakbo ng mabilis. Mabuti na lang at naasalubong namin yung stepfather ko kasama ang mga tatay ng mga kaibigan ko. Hinahanap pala nila kami dahil nag-iiyakan na raw ang mga nanay namin lalo't madilim na ang paligid. Naging aral sa aming lahat yon, Sir Bob. Kaya naman hindi na talaga kami naglaro ulit malapit sa mansyon kung saan may naninirahang multo. Pero hindi ko akalaing may mararanasan ulit akong nakakakilabot habang naatira kami sa Hacienda Alegria. May isang pagkakataon na nakaranas kaming lahat sa bahay ng sleep paralysis. Milagro na lang yata talaga na malampasan namin yon at talagang hindi pa namin oras para mamatay. Laking pasalamat po nun ni na mama at papa dahil hindi kami pinabayaan ng nasa itaas. Makalipas ng isang araw ay nag-usap sina mama at papa at nalaman kong kagagawan daw po yun ng kapitbahay namin sa labas ng hasyenda na isang bagong yanggaw noong mga panahon na yon. Itago na lang natin siya sa pangalang Ate Mila. Noon po, nagbalik sa alaala ko yung mga sumusunod sa amin noon sa gubat sa likod ng pabahay ng hasyenda. Doon daw po kasi may natagpo ang mga patay na hayop, sabi ni na mama. Kaya naisip nilang baka doon daw inabot ng pagkagutom at pagiging yanggaw si Ate Mila. Dahil po doon ay naging alerto ang mga trabahador sa hasyenda, kabilang na si Papa Andres. Naging mapagmatsyag sila at naglagay sa mga labas ng bahay ng pangontra tulad ng bawang, asin at walis tingting. Laking pasalamat po namin dahil effective naman yung ginawa nila. Hindi na ulit nakapasok yung bagong yanggaw na si Ate Mila sa Hacienda Alegria. Balita namin ay napagaling pa siya ng kakilalang albularyo ng pamilya nila dahil hindi pa naman siya nakakatikim ng dugo at laman ng tao. Bukod po sa mga yon, habang nakastay kami noon sa Hacienda Alegria ay may eerie feeling pa rin talaga ako na hindi maalis-alis sa sistema ko. Buti na lang din makalipas ng ilang taon ay umalis na kami doon sa Hacienda Alegria dahil nalipat ng ibang trabaho si Papa Andres. Ito lang po ang mga creepy experiences ko noon sa aming probinsya sa Negros. Salamat po Sir Bob kung inyong mabasa. Sana ay ma-feature nyo rin to sa inyong channel. More power sa inyo. Magandang araw po sa lahat. Itago niyo na lang ako sa pangalang Raven. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hango sa naging karanasan ko dito sa aming lugar sa Samar. Taong 1991, noong mga panahon na yon ay napagplanuhan namin ng mga kabarkada ko na mag-hiking doon sa bundok. Tutal bakasyon naman noon at talagang pinag-ipunan namin para lang matuloy. Ilang araw din ang nilaan namin noon sa paghahanda.
Nahirapan pa nga ako sa pagkumbinsi kina Papa na payagan nila akong sumama sa hiking kasama ang mga kaibigan ko. Nasa huli wala naman silang nagawa kundi ang payagan na lang ako. Mga alas 4:30 pa lang noon ng madaling araw ay umalis na kami ng mga kaibigan ko. Sa pagkakaalala ko ay sumakay kami noon ng jeep. Sa sobrang haba ng biyahe namin ay pabukang liwayway na nung maarating kami sa ilalim ng kabundukan. Mula sa ilalim ay tanaw namin ang napakatayog at napaagandang bundok. Agad kaming 4 na bumaba ng jeep noon. Bali ang magkakasama pala ay ako, sina Jerome, Louie at Prince. Dala namin ang mga mabibigat naming bagahe at hindi alintana ang kaharaping panganib ay sabay-sabay na kaming pumasok sa loob ng kagubatan paakyat ng bundok. Gusto talaga namin noon dati marating ang tuktok ng nasabing bundok na yon. Maingay na tinahak namin ang masukal na kagubatan. Panay pa nga ang kwentuhan nila at tawanan. Yun ang unang beses na nakapunta kami sa lugar na yon. Kaya naman talagang excited at enjoy na enjoy kami dahil sa sobrang kagandahan ng kalikasan. Nagpatuloy lang kami noon sa paglalakad at sa tuwing makakaramdam kami ng pagod ay magpapahinga naman. Mabuti na lang at may baon kaming tubig at pagkain kaya may pantawid kami ng uhaw at gutom. Tirik ang araw at idagdag pa na nakasuot pa kami ng jacket dahil inaasahan namin na medyo mababasa kami at may kalamigan doon. Pero wala pa pala kami doon sa ganoong parte. Nagsimula na rin kaming pagpawisan at nagiinit na ang katawan at ulo ko noon. Gusto ko na nga magbabad sa malamig na tubig. Nagpatuloy lang kami noon sa paglalakad. Ngunit sa pagkakataong yun ay wala nang nagsalita ni isa sa amin. Maliban sa mabibigat naming mga yapak ay tanging huli lang ng mga ibon at mga ligaw na hayop sa agubatan ang narinig ko. Nagsimula na rin akong makaramdam ng pagkabagot at gutom. Sobrang haba na rin kasi ng nilakbay namin at isa pa ay masukal ang kagubatan na dinaanan namin. Ilang beses pa kaming paikot-ikot ng daan kasi maraming mga kawayang may tinik ang nakaharang sa daan. Sandali, napansin nyo ba? Kanina pa tayo paikot-ikot dito ha. Napatigil kami dahil sa sinabing yun ni Louie. Agad ko namang ginala ang paningin ko sa kapaligiran at doon ko lang napagtanto na ilang beses na nga naming nadaanan ang lugar na yon. Napaamot pa nga ng batok niya si Jerome at sinabing baka ganoon daw talaga sa lugar na yon. Napatawa naman si Prince at sinabi niyang mas mabuti siguro kung mag-iiwan kami ng anumang bakas na magpapatunay na hindi kami naliligaw. Kaya yun nga ang ginawa namin. Nagpatuloy lang kami sa paglalakbay. At sa bawat tinadaanan namin ay nag-iiwan kami ng bakas. Napakunot-noo pa ako noon nang mapagtanto kong tama nga si Louie dahil paikot-ikot lang kami sa kagubatan. Anumang gawin namin at daanan ay napapabalik pa rin kami sa dati naming dinaanan. Inis na napamura pa nga noon si Jerome kaya napagpasyahan naming magpahinga muna. Sa isang malaking puno ng mangga kami nagpahinga. Paubos na rin noon ang baon naming tubig kaya naging problema pa yon. Hinubad na nga namin yung mga suot naming damit dahil sobra na ang init at talagang pinagpapawisan na kami ng malagkit. Nasa ganoon kaming sitwasyon nang banggitin ni Prince na paano kaya kung ang dahilan ng pagkakaligaw namin ay kagagawan ng mga engkanto. Napatawa pa nga kami noon dahil sa sinabi niyang yun. Ngunit may bahagi sa akin na di ko maiwasang mapaisip. Hanggang sa napagpasyahan ni Jerome na baliktarin daw namin ang mga suot namin. Baka sakaling maarating kami sa pupuntahan. Ayon pa rito, kapag daw pinaglalaroan ka ng engkanto at inililigaw, ay baliktarin mo lang daw yung suot mong damit at tiyak makakarating ka sa pupuntahan mo. Medyo natawa pa nga kami sa ideyang yon. Pero sumunod na lang kami. Wala din namang mawawala. Halos kalahating oras din kami nagpahinga hanggang sa napagpasyahan namin na magpatuloy sa paglalakbay. Ganon na lang ang tuwa namin nang magbago na ang dinadaanan namin. Hindi na kasi namin nakikita yung mga nilagay naming bakas. Doon lang din namin napagtanto na tama nga ang hinala ni Prince na pinaglalaroan kami ng engkanto. Pinuri naman namin si Jerome dahil sa ideyang pagbaliktad ng suot naming damit. Napadpad pa kami noon sa maliit na batis. Tuwang-tuwa pa nga ang mga tropa ko at nang masigurong ligtas ang batis na yon
ay saka sila nagunahan na magtampisaw sa tubig. Napatawa pa nga ako noon at di na rin napigilan na magbabad sa tubig. Sobrang linis ng tubig sa batis na yon. At kahit na binabara na namin ang katawan, nagawa pa naming uminom doon. Uhaw na kasi talaga kami. Ilang saglit pa ay muli kami nagpatuloy sa paglalakad. Ramdam na namin ang sariwang hangin dahil sa mga punong kahoy. Nagpatuloy lang kami noon sa paglalakbay. Ilang kagubatan din ang dinaanan namin at ilang batis at ilog din ang tinawid. May kalayuan din talaga. Mabuti na lang at sagana ang mga punong kahoy sa agubatan, kaya sa tuwing napapagod kami ay may lugar kaming napapahingahan at sa tuwing nagugutom naman ay may mga bungang kahoy. Nagpatuloy lang kami noon hanggang sa tuluyan na nga kaming nakarating sa tuktok ng kabundukan. Tuwang-tuwa pa kami dahil sa tuktok ng bundok ay tanaw namin ang nasa ilalim. Sobrang sariwa at tanda kong amoy pinipig pa nga yung hangin. Doon lang din namin nasilayan ang mga nagsisigandahang mga halaman at mga bulaklak na hindi pa namin nakikita noon. Mamimitas pa nga sana ako noon ng bulaklak dahil bala kong iuwi kay mama. Mahilig kasi siya sa mga halaman. Pero sinabihan ako ni Prince na huwag daw akong pumitas ng kahit anong halaman at bulaklak dahil baka raw magalit ang mga engkantong nakatira sa bundok na yon. Lalo na at minsan na rin kaming pinaglaruan at niligaw. May mga tent naman kaming dala noon, kaya sa mismong tuktok ng bundok na kami nagpalipas ng gabi. Isang araw lang ang tinagal namin doon bago kami nagpasyang bumaba ng bundok at umuwi. Naikwento ko sa pamilya ko ang lahat ng mga nangyari sa amin doon sa hiking. Yung ginawang panliligaw umano ng engkanto at maging yung kagandahan kapag nasa tuktok ka ng kabundukan. Hindi pa man ako tapos sa kwento ko ay biglang nabanggit noon ni Papa na baka raw napunta o malapit na kami sa tinatawag nilang Biringan, ang mundo ng mga engkanto. Kwento ito ng lolo ko. Sa isang maliit na nayon daw na napapalibutan ng kagubatan, isang dalagang nagangalang Maria ang nagtataglay daw ng kakaibang kagandahan. Kilala siya sa kanyang kabaitan at kasipagan dahil sa pagtulong sa kanyang mga kapitbahay. Sa edad na 21 ay mag-isa lang sa buhay si Maria. Maaga kasi siyang naulila sa mga magulang at nag-iisa lang din siyang anak. Mabuti na lang at may naiwang bahay at lupa ang mga magulang niya sa kanya dahil wala ni isa sa mga kamag-anak niya ang nagtangkang kumupkop sa kanya. Isang gabi, habang si Maria ay naglalakad pa uwi mula sa simbahan, biglang sumiklab ang masalimuot na bagyo. Sa kanyang pag-aalala at takot ay napatakbo siya hanggang sa hindi niya inaasahang maarating sa loob ng kagubatan na kung tawagin ng mga lokal ay puok ng mga engkanto. Sa kakatakbo ni Maria ay aksidenteng napadpad siya sa isang lugar na mapuno na sinasabing kaharian ng mga engkanto. Ang lugar ay puno raw ng misteryo at kaharian ng mga nilalang na kakaiba sa mata ng mga tao. Doon, nakilala niya si Elio, isang gwapo at mabait na engkanto. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba, nagka-interes si Elio kay Maria. Hindi niya napigilan na pagmasdan ng babae nang masusing makita ang kanyang kagandahan at kabaitan. Nung una ay natakot pa si Maria sa mga engkanto, lalo na kay Elio. Ngunit nang masigurado na mabait naman ang mga ito, doon na siya naging komportable. Sa kanilang pakikipag-usap, natuklasan ni Maria ang puso ng isang engkanto. Unti-unti, naramdaman ni Elio ang kakaibang damdamin na parang hindi pangkaraniwan sa kanilang kaharian. Sa maikling oras ay nagkaibigan sina Maria at Elio at yun na ang simula ng kanilang kwento. Sa tuwing may libreng oras si Maria ay patago siyang pumapasok sa loob ng kagubatan at palihim na nakikipagkita kay Elio. Tumagal din ng ilang buwan ang kanilang pagsasama hanggang sa may nangyari sa kanila. Makalipas ng 2 buwan, napagtanto ni Maria na nagdadalang tao siya. Ang pagbubuntis niya ay nagdulot ng kakaibang sigla at ilaw sa kaharian ng mga engkanto. Subalit hindi ito naging madali
dahil hindi pangkaraniwan ang pagmamahalan ni Maria at Elio. Nang dahil sa panganib na maaaring idulot ng pagiging may kalahating tao ng magiging anak nila ay napagpasyahan nilang magpakalayo. Magkasamang naglakbay ang magkasintahan palayo sa kaharian ng Engkanto at nanirahan sa malayong lugar. Doon, ipinanganak ni Maria ang kanilang anak na isang diwata na nagdala ng pag-asa sa kanila. Hindi ko alam kung totoo ba tong kwento ni Lolo, pero ang sabi niya ay naging kasintahan daw niya yung anak na babae na sinasabing kalahating tao at kalahating engkanto na anak ni Maria at Elio. Hello po Sir Bob at sa lahat, kamusta naman kayo? Ang kwentong itatampok ko sa inyo ay naikwento sa akin ng ate ko nang minsang magkwentuhan kami tungkol sa mga kababalaghan na nangyayari dito sa lugar namin sa Samar. Dati raw, kilala sa aming baryo ang isang puno ng saging na matatagpuan sa gilid ng kagubatan. Ngunit may misteryo itong hindi alam ng nakararami. Nagsimula ang kwento nung ilabas daw ni Miguel, isang mangingisda, ang kanyang hinaing sa puno ng saging na pinaniniwalaang may kapangyarihan. Isang gabi, nagtapat si Miguel ng matinding pangangailangan sa pook na yon. Naglakbay siya patungo sa puno ng saging na sinasabing maapangyarihan. Pagsapit ng hating gabi, biglang lumitaw ang isang magandang dilag na may kutitap ng liwanag. Tinanong siya kung anong nais nito. Natakot daw nung una ang lalaki, ngunit nang malaman ni Miguel ang kababaang loob ng kanyang puso, agad siyang tinulungan ng engkanto. Ngunit may kondisyon, hindi niya dapat ibunyag ang naganap sa kahit na sino. Habang tumatagal, napansin ni Miguel ang kakaibang pangyayari sa bayan. Ang mga mangingisda na dati ay walang huli tuwing nangingisda sila, ay biglang nagiging masagana ang huli. Ang bayan na dati ay matindi ang kahirapan ay mas naging masagana, ngunit ang kasaganahan ay may kamahalan. Napagtanto ni Miguel na ang mga engkanto ay nag-aalay ng bahagi ng kanilang kalikasan upang mapanatili ang kasaganahan ng bayan. Ang puno ng saging na tila kakaiba ay siyang nagbigay daan sa mga engkanto upang maipag-ugnayan sa mga tao. Hindi napigilan ni Miguel ang kanyang sariling damdamin sa pag-aalinlangan. Isang matinding unos ang dumating sa bayan. Ang puno ng saging ay unti-unting namatay at ang bayan ay bumagsak sa kahirapan. Nang maramdaman ni Miguel ang bigat ng loob, naglakbay siya patungo sa punong yon. Doon, nagpakita ang engkanto at sinabing ang kasaganahan ay dapat inaalagaan at iniingatan. Kung ikaw ay magiging tagapamagitan ng tao at kalikasan, maaaring mapanatili ang balanse. Mga malalalim na salita. Ipinangako noon ni Miguel na itataguyod ang kalikasan at babalik sa bayan upang ituro ang kanyang natutuhan sa kanyang paglalakbay. Naging tagapamagitan si Miguel ng mga engkanto at tao, at sa kanyang mga aral, nagbukas ang bagong yugto ng pag-unlad ng kanilang lugar.